channel, guys. Welcome and thank you for watching my vlog. Hi guys, good morning. Long time no see. Yan, hindi ako nakapag-vlog ng ilang araw, guys, dahil super stress tayo sa bahay. Tapos, yun, may mga ganap naman, pero yun, maraming pangyayari na i-share ko sa inyo, guys. But first of all, I just want to greet na sana po nasa mabuti tayong kalagayan kahit saan man tayong dako ng mundo ngayon. And then it's a pleasant good morning, guys, here in Philippines. It's 8 o'clock 20 ngayon share ko sa inyo, guys, yung mga nangyari. Kukwento ko. So yun nga, yung sa bahay namin super stress at saka nagalit ako ng husto ng ilang araw na yung wala nang yung nagtatrabaho sa amin na kumontrata, pinaalis na namin. Kinausap ko yung kapatid ko, nakausapin niya na yung mga hinire niya. Kasi, guys, sobrang lugi ako na parang inisip ko na lang na nakawan ako, guys. Kasi yung binayad ko na almost 700,000, wala silang natapos dun sa project nila dun sa bahay namin, sa labas, sa loob. Yung pinakita ko nga sa inyo na up and down, na in-extension namin yung sa may garahe na up sa second floor, pinalagyan namin ng second floor para nga doon magkwarto yung mga yung mga alaga ko, yung mga dogs namin. Yung nangyari nga dun sa bahay na sobrang hindi ko ini-expect na gano'n na mangyari, na naloko ako. Kasi alam nyo, guys, na siguro may mali din ako at may mali din yung kapatid ko, dahil nung una talaga gusto kong kontrolin yung pera nila, but ayoko na kasi magkaroon ng blaming dito, yung sisihan, kasi ayoko rin na magkaroon kami ng samaan ng loob ng kapatid ko. But one thing that I want to do, yung matapos yung bahay namin, makalipat kami ng December. Itong December na kasi ngayon, so it's December 7 na ngayon. Yung binigay sa amin nung unang kumontrata, i-turn over sa amin yung yung sa harap ng mga ng December. Supposed to be dapat 3 months lang yung sinabi nila sa amin, pero mag-4 months na siya. Pati sa loob, kinuha nila yung kontrata. That's supposed to be na yung sa loob din na kontrata, hindi ko sa kanila sana ibibigay yung, but yung nakausap ko yung kapatid ko na sila na lang daw yung gagawa yung kontrata din. So binigay ko sa kanila yung kontrata dun sa loob is 160, tapos yung sa labas is 450. Kaya sinabi kong 700 kasi meron silang mga hindi natapos na kesame na pinatapos ko dun sa mga gumagawa ng pintura, na nagpipintura, na naasar na rin sa kanila kasi nagpipintura sila, yung mga pininish nila na na nagawa, pinipinturahan yung kinuha pala si John Paul. Thank you, John Paul, kaila Christian, sa mga ibang katrabaho nila na talagang ginawa nila yung trabaho nila. Almost doon na talaga sila natutulog. Hindi umuwi sila, pero nagbibigay lang sila sa pamilya, tapos babalik sila. Even Sunday nagtatrabaho sila, Paul, para lang matapos nila yung pagpipintura, which is yun nga yung nangyari, guys. Sa kanila ko pinakontrata na yung yung natapos na nila yung kesame. Yung sa kwarto namin kasi talagang dalas na wala talagang natapos, walang nagawa. So yun, sila yung finishing lahat. Sila yung naglagay ng tambol, yung ganito, guys. Kung nakikita nyo to, guys, yung ganyang design, may ganun kasi sa baba at saka sa taas. So yun, pinalagyan namin lahat yung kwarto. Ang nangyari, guys, yun, kwento ko sa inyo, yung pera, naubos na yung pera nila, tapos hindi nila natapos yung trabaho. Siyempre ako naman, ano ba gagawin ko? Magbabayad pa ba ako sa kanila, di ba? May natira siguro sa mga siguro 4,000 na lang sa loob. Pero hindi naman natapos yung trabaho. So talo pa ako. Ang laki ng nawala sa akin pera, guys. Sobrang depress ako, na hindi ko maintindihan kasi hindi naman ganun kadali yung pera na yun na kinuha namin, na nakuha namin or something na di ba pinaghirapan din namin yun. Ilang taon ako nagsuffer para lang intayin ko yung pera na yun, guys.
Tapos para lang may ambag ako dahil supposed to be lahat gastos ng asawa ko, yun lang yung magiging share ko. Tapos yung naging share ko yung parang nawala. 'Di ba? Parang ang sakit isipin na parang gano'n lang kadali. Pero yun nga, pagpasa Diyos ko na lang kung ano man yung nangyari. Wala nangyari na guys, hindi mo na maibabalik. Kahit magsisi pa ako, masisihin ko pa kung sino may kasalanan or may kasalanan ako. Wala na rin naman mangyari, hindi na rin naman mababalik yung pera. Kasi nga yung mga tao na kumontrata na yun, dahil lagi nga nilang kailangan ng pera, may nangyayaring aberya sa kanila. So ako, tao lang ako guys. Pero dumating nga to the point na talagang ayoko na ibigay yung pera. Pero, you know, sa akin kasi ini-expect ko parang tatapusin pa rin nila kahit na konti na lang yung pera niya. Pero, ang bagal ng gawa guys. So, na-insta talaga ako. Kaya nag-decide na ako na alisin na sila. Yung mga naiwan na trabaho doon, napakadami guys. Yung sa harapan, gate, yung sa itaas, ang daming non-finish talaga, hindi talaga finish guys, pati lalo na sa loob guys, ang daming trabaho nilang iniwan. So ngayon gagastos na naman ako, panibagong kontrata na pinatapos ko yung finishing lahat, mas maraming trabaho sa loob guys na inano ko sa kanila, binigay ko na hindi nila nagawa, tapos yung expected mo na paggagawa sa kanila hindi nagawa guys. Kaya sobrang ewan ko yung nararamdaman ko kaya hindi ako nag-vlog. Siguro mga 2 weeks na siguro or hindi ako nag-vlog guys. Hindi ko pinakikita yung bahay. Umaga ngayon, paalis kami ng anak ko kasi may appointment tong sasakyan namin sa Ford dun sa mismo sa pagawaan nila. Pina-schedule namin kasi mayroon siyang something na papalitan namin guys dito sa sasakyan. Yun, balik tayo uli. Yun yung bahay namin. Hopefully sana makabalik nga kami doon, makalipat kami ng December. Itong December, bago mag December 20, makalipat na kami kasi guys, yung pa-share ko sa inyo, nakabili na kami ng mga furniture, kompleto na yung furniture namin. Konti na lang yung kulang, siguro mga 3 ganun. May mga kailangan idagdag kasi meron na kaming sala set, meron na kaming dining set, meron na rin kaming isa pang dining set para dun sa dalawa yung binili ko, yung isa para dun sa kusina kasi dati naman talagang merong doon dining set sa kusina, pero ngayon yung binili ko matibay siya kasi medyo yung upuan may siya bakal may bakal siya, tapos yung din yung paa ng lamesa bakal din, matibay siya kaya binili ko guys. Yun, tapos dalawang lugar yung pinagbilihan namin, sa SM Purview, tapos sa Ayala Terraces, yung iba. Meron na rin kaming cabinet kila ate na sliding, yung kanila, yung sa amin hindi sliding kasi yung nakuha ko, yung napili ko guys, magandang klase din kasi sa yung gusto ko, salamin yung talaga, the whole thing is salamin. Sa amin dalawa ng asawa ko. Alam nyo guys, yung unang in-order namin na mga furniture sa SM, ang presyo lahat-lahat, meron kaming dining set, sofa, tapos yung kama namin guys, at saka yung foam nung kama namin, yung frame, yung frame at saka yung foam guys, alam nyo ba, yun lang inabot siya ng almost 100,000 guys, kasi yung pinaka foam niya para sa katulad namin na may tiparahin sa likod, ganun din kasi yung namin sa yung gamit namin sa Hawaii. So yeah, ayun ang na kahit nasa townhouse kami nakatira, at least yung talagang gusto kong style ng loob ng bahay makuha. Although guys na nabigo tayo dun sa style ng iba, yung ibang pinagawa ko na dapat yun yung magagawa, hindi nagawa nung unang kinuha natin na kontratista, kaya talagang nakakainis talaga ako guys, kaya wala ako sa mood na mag-vlog at saka i-vlog yung namin, yung bahay namin, yung ginagawa, dahil sobrang depressed ako, naiyak ako, sobrang iyak ko nga, nagagalit ako lahat na nagdadabog ako para akong bata na hindi mo maintindihan. Pero syempre guys, alam nyo naman, pera kasi pinaghirapan namin mag-asawa yun. Although yung nila sa amin, syempre parang isipin mo na lang, ganun lang kadali nilang ginastos din yung pera na yun, tapos yung trabaho nila hindi nila inayos. Ini-expect ko na matatapos nila kahit yun sa harapan, even though sa harapan na unang kontrata nila wala silang natapos yun. Huwag na natin balikan yun dahil pag binabalik yung kwento
na yan, naiinis ako na lahat ng inis, hindi lang inis, galit, lahat umiiral sa akin pagka naalala ko yung pera na wala sa akin, guys. Minsan niisip ko na lang na sana na-donate ko na lang or something, na alam mo yun, nahulog lang yung pera. At least syempre alam mo na nawala yung pera, hindi katulad nung nagbigay mo yung pera tapos walang nagawang trabaho. Pag minsan sinisisi ko yung sarili ko, sarili ko na lang, guys, sinisisi ko, wala na ako ibang sisisihin, sarili ko na lang. And guys, mamaya pagkagaling namin ng appointment namin sa Port, pupunta kami doon, diretso kami sa Ayala para mabili yung kasi yun nga, ako muna yung gumagastos ngayon, but sinabi nga ng asawa ko, masaya naman ako kasi kahapon nung sinabi ko sa kanya na yung pera ko gano'n na lang, sabi niya ibabalik daw niya yung ginastos ko, guys. 'Di ba? Sobrang thankful ako talaga. Sobrang thankful ako sa asawa ko kasi alam mo yun, alam niya na mas malaking ginastos niya, pero yun nga sa nangyari nga na parang naloko nga kami, tapos kailangan ko uling gumastos para sa yung pagtatrabaho sa bahay, tapos yung mga furniture. Yun sinabi niya sa akin, natuwa naman ako, pero sinabi ko sa asawa ko sana wag na lang, kasi kung ma-remember nyo, guys, before ako bago kami umuwi dito sa Pilipinas, kasi hindi ko pa nare-receive yung pera ko, pinahiram ako ng asawa ko ng $8,000. $8,000 pinahiram niya sa akin para lang meron akong pocket money pang gastos dito. So hindi na ng asawa ko yun, kasi nga siguro yun nga yung gastos namin sa bahay, kasi araw-araw syempre may ginagastos kami na binibiling materialis dun sa bahay, tapos pagkain pa namin akong gumagastos, guys. Bills, ang bills na binabayaran namin ngayon, thanks God, etong month na to malit lang binayaran namin, kasi yung biruin mo yung bill namin dun sa bahay namin mismo, sa townhouse namin na hindi sa nirerentahan namin, 500 lang, guys. Nasa 500 lang, tapos yung bill namin dito sa nirerenta namin nasa 12,000. So maliit yung binayaran ko ngayon, almost parang 13,000 lang yata siya yung binayaran ko. Nasa 13,000 lang yung binayaran natin na bill for this month. Yun. Sa month ng yun, ang November. Yun, sa month ng November yun, yung binayaran ko itong December. So sana hopefully na makalipat na nga kami by this month ng December, para maging maayos naman yung namin, yung aming Pasko maging masaya. Tsaka syempre matagal akong hindi nagpasko dito, even wala yung asawa ko tsaka yung isang anak ko. Enjoy na lang namin yung Christmas namin dito, dahil yung asawa ko pala darating pala siya sa March, guys. March darating yung asawa ko. Then may isa pa akong sasabihin, dahil nga super stress tayo, imbes na mag-vacation tayo dito, hindi stress yung dinanas ko dito, ititreat tayo ng aking husband ng vacation sa Thailand, guys, for 10 days. 10 days kami sa Thailand, guys. May ticket na kami. So yun, excited ako kasi magbabakasyon kami. Diba sobrang thankful, sobrang blessed talaga yung yung aking buhay dahil sa asawa ko. Thank you, love. Thank you so much, kasi pag nakikita niya ako o naririnig niya akong umiyak, guys, sobrang ewan ko, parang natatouch ko yung heart ng husband ko pagka narinig niya na ako umiiyak, tapos nalulung, kasi alam niya kasing may depression kasi ako. So siguro yun yung sinabi niya sa akin na sige, pagdating ko dyan magbabakasyon tayo. Hindi ko ini-expect na pagdating niya magbabakasyon kami sa Thailand. And ng aking update sa inyo, guys, diba? So lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, minsan nagkakaroon din naman ng hindi lahat depression or galit or ngit-ngit or kaiyak-iyakan ba, yung kalungkot-lungkot ba. Meron talagang darating na masasiyahan ka, mapapalitan ng saya, guys. Ayun na lang inintay ko, na-excite ako na pagdating ng husband ko sa March, darating siya dito uli. Thanks God, kasi may bakasyon uli siya. So actually kailan lang siya umalis kailan ba siya? September lang siya umalis, guys. Sabay kami kasi umuwi dito, pero ako naiwan dito kasi nga ako nga nag-handle nung sa bahay, ng pagpapagawa doon. Pero hindi maganda yung pag-handle natin, parang sinisisi ko pa yung sarili ko nung hindi maganda yung pagiging ko. Okay lang, ganun talaga sabi nga nila, sabi nga nung yung mga trabahador na doon, mabait daw ako.
Sobre yatang kabaitan ko, sinamantala nila ako. Eh, minsan sinasabi ko, hindi lang yata kabaitan yung katanghan na rin eh. Okay lang. Kasi nagtiwala tayo. Siyempre ako, pinagkatiwalaan ko din naman yung, alam nyo na, kapatid ko na alam ko naman, nagtiwala naman ako sa kapatid ko, pero hindi ko naman bine-blame din siya. Siguro ako din na may diferensya, pwede ko rin naman kinontrol yung pera, but you know guys, nagbigay din tayo agad. Yun ang nakakaano, kasi nung una sinabi ko, wag na muna ibigay lahat, so meron silang pangangailangan na ganun. Wag na natin ano yung tagay, tapos na yun.